Oh, pero exercise nyo to. Find the slope of the line passing through 2, 5, and 6, 13. Oh, kayo muna. Hindi yung ako lang pinagsosolve nyo dito. Sana next live may effect. Hindi ko nga makita dito yung effect eh. Solve nyo na nga to. Emotion. Nerdy. Yan. Uy, teka lang. Teka lang, paano ba? Hindi ko matanggal. Wait lang. Okay. Okay. Answer is letter B. Anong formula ng slope? Sorry. Y tuloy. Anong formula ng slope? Slope is simply y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Okay? So, assign lang tayo ng values. x1. So, mag-assign lang tayo ng values. Ang gagawin natin ay... Sirs, ako? Sino naglalag? Wala naglalag. Dahil nagbabayad ako ng ano. Ano formula ng slope? y2 minus y1 over x2 minus x1. Then assign lang kayo x1, y1, x2, y2. Okay? So substitute, mabilis lang, di ba? 13 minus 5, tsaka 6 minus 2. 8 over 4, the answer is 2. FB10. Letter B. Sir, UPD or UPLB? Uy, meron na, bagong batch lang yung BS MECeng sa LB. Parang okay yan. C2 paulit-ulit, tuwing kailan kayo nagla-live, sir? Kailan ba? Basta, pag napa-announce ako, ina-announce ko naman sa group chat, Rice overrun. Okay? Oh, determine the slope of a line perpendicular to the line y equals 3x plus 5. Sige nga, anong sagot dito? Pag di niya kami nakakalimutan. Okay, may nagsasagot na letter A, may nagsagot ng C. Ayan na, magkakaiba na kayo. Oh. Ito, tatandaan nyo ha. Sige, disregard muna natin yung question. Letter E daw. Sa pagdating sa usapin ng equation of the line, ang pinaka-powerful na format is itong slope-intercept form. Tandaan nyo lang, y equals mx plus b. Uy, bakit nag-guess? Bawal yan. Copy-paste. Yung iba yan ang hirap eh. Nagka-copy-paste lang kayo eh. Uy, sa UPCAT walang copy-paste ha. Pa-screenshot number 1. Oh. Pagdating dito sa y equals mx plus b, tinatawag to na slope-intercept form. Actually, mamaya may problem pa din naman dito, pero i-introduce na natin. Kaya sa tinawag na slope-intercept form, kasi itong m na to, ito yung nagre-represent sa slope. Naalala nyo kanina, nag-solve tayo ng slope, di ba letter m yung ginamit ko na pang pang denote ng slope. Okay? And then, ito kasing b na to, ito yung pinaka-intercept or yung y-intercept. Kaya siya tinawag na slope-intercept form. Dun sa format niya pa lang, nakikita mo na kung ano yung, sabi B daw po, sabi nila. Dun pa lang sa format, nakikita mo na kung ano yung slope, ano yung intercept. Okay? Kaya sinasabi ko na powerful ito kapag may mga ganitong question about perpendicular parallel lines. Ngayon, tignan muna natin, y equals 3x minus 5. Ayan. So dito, naka-format na siya ng y equals something x plus constant. So ibig sabihin, anong slope dito? Anong slope dito sa y equals 3x minus 5? Anong slope dyan? Slope is 3. Okay, correct. Okay. Ngayon, pagdating sa concept ng parallel lines, anong sinasabi? Slopes are equal. Pero, pagdating sa perpendicular lines, ano ang slopes? Are negative reciprocal. Negative reciprocal. So, yan yung concept na tatandaan nyo. Grade 2. Pang grade 2 to. Hindi, joke lang. High school.
Okay? So, determine of slope of a line perpendicular to line y equals 3x minus 5. So, kung ang slope ko is 3, kapag parallel, dapat 3 din. Kaya lang ang tinatanong sa atin ay perpendicular. So, ano ang sabi kapag perpendicular? Negative reciprocal. Ano ang reciprocal muna ng 3? Di ba yun ay 1/3? Di ba pag reciprocal, binabaliktad mo lang? O, tapos, inenegate mo, kaya siya naging negative 1/3. So, the answer is letter A. Hindi 1/4. Negative 1/3. Anong meaning sa slopes are equal? Kapag, alibawa, ang naging question ay, determine the slope of a line, halimbawa, parallel to the line y equals 3x minus 5. Ang magiging sagot mo naman doon ay, paano pag itong word na perpendicular naging parallel? Ano nang magiging sagot? 3 naman. Yun lang yung point nun. Kapag meron kang parallel lines, pareho kayo lagi ng slope. Kapag meron kang perpendicular lines, dapat negative reciprocal. Anong ilang formula po kailangan sa UGCAT? Pwede bang hiramin utak? Pwede naman. Pwede naman. Sir, drawing mo sa Cartesian plane. Ido-drawing ko? Do-drawing ko pa? Ayan, parallel lines. Ganyan, pag sinabing parallel, drawing natin. Drawing. Yan, parallel lines. Uy, hindi nyo alam parallel lines. Pag sinabing parallel, ganyan, di ba? Tapos hindi yan magmi-meet. Alam nyo ba, na isa yan sa So ano yan? Never kayo mag-intersect, di ba? So, parang ikaw tsaka yung crush mo, never kayo mag-intersect. Pero mas kapag perpendicular, mag-intersect. So ayan, tapos nakaganyan. Pero nagpo-form ng perpendicular. So merong right angle. Pero mas masakit daw ito kasi nag-intersect kayo ng crush mo pero hanggang isang beses lang. Tapos never na ulit. Part ways na kayo. Yan yung mga concept na masasakit sa geom. Alam niyo ba yung concept ng asymptote sa geom? Sige, wag na yun. Next time na yun. Tsaka ako nasasabihin yun. Baka mas masaktan kayo. Okay, next na tayo. Ano? Ano sabi mismo? Omsim? Ano sabi ko dyan? May nakita akong video nun eh. Kung ang, nakalimutan ko na. Sige na, tama na. Omsem, never mag-meet. Bakit walang subway surfer sa ilalim? Palapit ng palapit. Okay. A line has x-intercept and a y-intercept of 6. Find its slope. Oh, yan. Kapag normally, ang slope, paano nyo sinosolve? y2 minus y1 over x2 minus x1. Pero, if given kayo ng x and y intercept, ang gagawin nyo lang dyan is, ito yung formula nyo. Ang slope mo dyan is yung negative y over x. Kunin nyo yung negative y intercept over x intercept. So the answer is, yan lang. Sauluhin nyo lang to. Para hindi na kayo ma-win sa exam. So yung 6 dyan, which is the y-intercept, in-negative ko lang, divide by 4. The answer is negative 3 halves. Anong wala siya sa choices? Anong wala? Letter A yan. Tama yan, no? Sinag ko yan kanina. Okay? May YouTube ba ako? Yes, meron. Check nyo yung YouTube. May mga old videos doon. Until what time? Kung kaya nating 5:30, then game.